Hello mga kapatid! Sa araw na ito ay may ibabahagi ako sa inyong kwento tungkol sa isang abortionist na atheist. Kaya kung nais nyong malaman ang kwento, ay tutok lang dito sa Grow Your Faith with Sis LJ. Bago ko simulan ang kwento, shoutout po kay Brother Jude Paulo Cruz na taga Cainta, kay Brother Elmer Moli na taga Davao, at kay Brother Valvin Seson Guillermo na taga Mindoro. So sila po ang nakakuha ng perfect score sa Know Your Catechism Knowledge na pinost ko sa FB ko. So kung gusto nyo ring ma-shoutout, sagutan nyo lang po yung tanong at ang makakuha ng first 3 perfect comments ay siyang isa-shoutout ko dito sa video. So, ang kwento pong ito ay tungkol sa isang abortionist. So, isang gabi na naginip ang doktor na ito. At sa kanyang panaginip, nakakita siya ng isang lugar na puno ng mga magagandang batang naglalaro. Lumapit siya sa mga bata, ngunit tumigil sila sa paglalaro at kinilabutan sa takot, saka tumakbo. Matapos nakita niya ang lalaking nanonood sa kanya na nakasuot ng black dress with a white habit. So, ito ang unang panaginip na napanaginipan ng isang atheist na doktor na si Stojan Adasevic. Isa siyang Serbian abortionist na tinatayang nag-abort ng hanggang 48,000 na mga inosenteng mga bata. Kung minsan kasing dami ng 35 na mga bata ang pinapatay niya bawat araw. Nung una din niya pinansin ang kanyang panaginip, ngunit patuloy itong nagaganap ng paulit-ulit. So, ganun ang pangyayari sa kanyang panaginip. Sa araw, mag-a-abort siya ng mga babies. Pagkatapos sa gabi, mananaginip naman siya uli. The same scenario na sa tuwing lalapitan niya ang mga bata, natatakot ito at nagtatakbuhan. Later on, nung muli siyang nanaginip, hindi na siya lumapit sa mga bata, kundi doon sa lalaking nanonood sa kanya. Nung pag-approach niya sa lalaki ay bigla itong nagpakilala sa kanya at sinabing, "My name is Thomas Aquinas." So di niya kilala kung sino yung kinakausap niya dahil nga isa siyang atheist. Tapos nagtanong ang doktor, "Who are these children?" At sinagot naman siya ng santo at sinabing, "They are the ones you kill with your abortions." Simula noon, nagpasya na ang doktor na tumigil na sa pagsasagawa ng anumang pagpapalaglag. Ngunit isang araw ay lumapit sa kanya ang kanyang pinsan. Tapos dala ng kanyang pinsan ang kanyang kasintahang buntis na ng 4 na buwan. Nagdadalawang isip ang doktor kung tutulungan niya ang kanyang pinsan, ngunit nagkaroon siya ng pag-aalinlangan sa kanyang panaginip kung totoo ba talaga ito. Kaya na-convince siya na sumang-ayon na gawin ng isang huling pagpapalaglag. Ngunit binago niya ang kanyang pamamaraan sa pagkakataong ito. Gumamit siya ng isang kasangkapang pangputol para tanggalin ang sanggol. Nung natanggal na ang bata, he examined the parts and he saw the little heart is still beating. Doon niya napagtanto na pumatay siya ng maraming tao at hindi ng isang mass of tissue lamang na itinuro sa kanya ng mga komunista. Pagkatapos noon, tumanggi na talaga siyang tumanggap ng ganong gawain. Dahil sa kanyang kasikatan sa pag-a-abort, marami ang patuloy na lumalapit sa kanya, ngunit tinatanggihan niya ito kaya pinarusahan siya ng mga komunista. Ang kanyang sahod ay binawasan ng kalahati. Ang kanyang anak na babae ay tinanggal sa trabaho at ang kanyang anak naman na lalaki ay hindi makapasok sa university.
Ang parusa sa kanya ay isang malaking temptasyon sa kanyang propesyon upang sumang-ayon na muling gumawa ng pagpapalaglag. Dahil pati ang mga anak niya ay naaapektuhan na dahil sa parusang ibinigay sa kanya. Muli siyang nag-alinlangan sa kanyang desisyon. Ngunit, muli siyang nanaginip kay Saint Thomas Aquinas, kung saan tiniyak sa kanya na tama ang pinili niyang desisyon. Simula noon ay lagi na siyang bumabasa ng mga aklat ni St. Thomas at ngayon ay isa na siyang tanyag na pro-life leader sa kanilang lugar. So, yun ang kwento ng isang abortionist na atheist. So, nakita ko to siya kasi before ko nakita yung kwento na to, Tuesday, April 20, na naginip ako. So, between mga 2 to 3 a.m. siguro, na habang nakatulog ako, naginip ako, marami akong batang nakikita, dugo ang fetus. Tapos, parang umiiyak sila kasi bumubuka yung bibig pero wala akong naririnig na tinig. And then, nakakaawa silang tingnan. So, nagising ako and then sabi ko, Lord, gusto ko nang matulog kasi antok na antok pa ako. Pero sa tuwing ipipikit ko yung mata ko, ganun yung nakikita ko. And then napatanong ko sa sarili ko, bakit fetus? Nung natanong ko yun, biglang nag-flashback sa mind ko yung pag-uusap namin ni Ate Judith. Si Ate Judith, kasi subscriber din siya dito sa channel ko, and one time, mga 3 months ago na siguro, nag-usap kami through Messenger. At ang pag-uusap namin doon ay tungkol sa about kay God hanggang na-share niya sa akin yung pangyayari na kung saan isang beses daw, habang nagdadasal siya sa kaniyang altar, lumutang yung fetus. Kasi pag nagdasal si ate, siya yung tipo ng taong kapag nagdadasal siya, ini-include niya lahat ng mga religious leader natin, yung mga government leaders, mga criminal, rapists, magnanakaw, mamamatay tao, pati ako nga, ini-include niya daw sa prayer niya. Ate Judith, kung nanonood ka po ngayon, maraming salamat po sa iyo. So, ganun. So, habang nagdadasal siya ng rosary, lumutang daw yung fetus. Nakapikit yung mata niya, tapos yun yung nakita niya, lumutang yung fetus. Bigla siyang nagulat, and then napatanong din siya, bakit fetus? And then, nung time na yon, narinig niya sa kanyang puso na nagsalita ang Diyos at sinabing, nakalimutan niya daw na i-include sa mga prayers niya yung mga aborted babies. So, simula nun ay ini-include niya na sa kanyang prayers yung tungkol sa abortion. And then, kinaumagahan, nung pagising niya, nag-open siya ng Facebook niya, napaiyak siya. Dahil yung unang tumambad sa kanya is ginawa ng legal ang abortion sa Argentina. So, yun yung kwento niya sa akin. So, nung nag-usap kami nun, parang na-realize ko rin sa self ko na okay, kapag magro-rosary pala ako, i-include ko din sila. Pero, wala. Kapag nagro-rosary ako, nakakalimutan ko yung na-i-include yung ganong bagay. Kaya, nung pagtanong ko na bakit fetus, biglang nag-flashback sa akin yung pag-uusap namin ni Ate Judith. Doon ko na-realize na there's something, a message na gustong iparating din ni God siguro sa akin. Kaya, bumangon ako at saka nag-pray, at yung prayer ko na yun in-offer ko sa mga aborted babies, sa mga ina na nagpaplanong magpapalaglag ng kanilang mga anak, at sa mga abortionist din. So, after ko mag-pray na yon, nakatulog ako ng mahimbing hanggang umaga. So, yun mga kapatid, kung minsan may mensahe talagang gustong iparating si God sa atin, at siguro kung nanonood ka sa video ko, naway i-include mo na rin sa mga prayers mo yung tungkol dito, dahil talamak na talaga. Nung pagising ko, nung kinaumagahan na yun, nung pagising ko, sinubukan kong i-search yung tungkol sa mga sa clinic, sa abortion clinic, at nagulat ako sa nasaksihan ko. Marami dito sa Pilipinas. Sekreto nga lang. So, nakakaiyak.
na makita yung ganong conversation ng mga ina na parang basura lang yung bata sa kanila. Kahit na sabihin nila they have the reason na para gawin yon, pero siguro hindi sapat na rason yon para pumatay ka ng isang tao. So, alam nyo, may kilala rin akong kaibigan na during her college life, nabuntis siya. At, okay naman kasi willing naman na pananagutan naman siya ng kanyang BF. Pero siya mismo, nangibabaw yung takot niya na husgahan siya ng ibang tao. So, yung ginawa niya, uminom siya ng gamot na pampalaglag. Pero yung nakakalungkot is, malakas yung kapit ng bata at hindi ito nalaglag. Kaya yung resulta, iniluwal niya yung bata na hindi na fully develop yung kamay at saka yung paa. So ngayon, kailangan niyang maglaan ng maraming oras para alagaan yung kanyang anak. Actually, sabi niya nga, nagsisisi daw siya. Sobrang pagsisisi na sana kung hindi niya na lang yun ginawa, malaya pang nakakapaglaro yung anak niya kasama ang ibang bata. Hindi nabubuli yung anak niya, hindi siya maglalaan ng ganong oras para alagaan yung anak niya. At sabi niya hindi na daw siya uli mag-anak pa uli dahil ayaw niya nang masundan pa uli dahil gusto niya na lang i-focus yung attention niya doon sa anak niya kung saan babawi siya sa kasalanang kanyang ginawa. So, she has a lot of regrets dahil sa maling desisyon na kanyang ginawa. At sana, maging way din sana ito na kung isa ka sa nanonood sa video ko ngayon at may plano ka na ganon, sana hindi mo na lang ituloy. So mga kapatid, sana lagi din nating isama sa ating dasal ang mga aborted babies, lalo na yung mga kababaihang nagpaplano magpalaglag ng kanilang mga anak at yung mga abortionist din na gumagawa ng ganitong gawain. So, kilala nyo ba si Zachary King? Si Zachary King ay lumaki siyang protestante. And then at the age of 10, he was fascinated in magic. At the age of 13, binenta niya ang kanyang kaluluwa sa demonyo. At the age of 21, ay naging high wizard na siya sa satanic church nila. At nung na-convert siya, actually sinubaybayan ko talaga yung conversion story niya. Marami kasi siyang interview, may mga pagkakataon na yung ganitong story, hindi niya na-mention sa kabilang interview, pero sa kabila na-mention niya. So, sabi talaga doon ni Zachary King na, I know abortion is a satanic sacrifice. Satan does fear certain things. Innocence is one. You can get more innocent than the baby in the womb. Sabi ni Zachary King. Kaya, always remember na kapag ginawa niyo yon, parang inalay niyo na rin ito kay Satanas or sa demonyo. Hindi ito mass of tissue Buhay ito. At hindi mo to buhay para ikaw ang magdesisyon na tapusin or hanggang dyan lang siya. Kaya nakakalungkot na sa bansa pala natin ay kumakalat na din yung ganito. Kahit na pinagbabawal ito, yung ganitong gawain sa bansa natin. So, kaya para sa akin mga kapatid, ang pinakamahalagang paraan na magagawa natin bilang mga Kristiyanong Katoliko upang maisalba ang buhay ng mga inosenteng batang ito is to pray for the conversion of the sinners. Especially, let's pray together for the conversion of the killers. God bless us all.